Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda sa mahigit 3 dekada na. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento na nagbibigay diin sa isang mahalaga at madalas ay hindi na pag-uusapang aspeto ng pagtanda. Isipin ninyo, ito isang 72 taong gulang na lalaki, si Mang Lito, malusog, nagsasarili masigla. Natagpuang walang malay sa kanyang banyo, walang senyales ng trauma, walang paunang babala mula sa kanyang katawan. Isang pribadong sandali lang sa maling oras at ito'y nagdulot sa kanya ng malaking kapahamakan. Sa aking karanasan sa klinika personal kong nasaksihan ang mga nakatagong panganib, kung paanong ang mga tila maliit na pang-araw-araw na gawi ay maaaring maging mapanganib paglampas ng edad 60. Marahil ay narinig na ninyo na ang sariling kasiyahan o pagsasalsal ay hindi nakakapinsala, marahil ay malusog pa nga. Para sa mga nakababatang lalaki, madalas totoo iyan. Ngunit paano kung ang mga partikular na oras sa maghapon ay ginagawang isa sa pinakamapanganib na bagay na maaaring gawin ng isang senior na lalaki para sa kanyang puso, utak at balanse? Ang karaniwang gawin na ito, karamihan sa mga kalalakihan, ay hindi kailanman nababalaan. Ating tatalakayin ang 7 pinakamapanganib na oras sa maghapon para magsalsal paglampas ng edad 60 batay sa mga konkretong panganib sa pisyolohiya na may kaugnayan sa inyong presyon ng dugo, siklo ng hormone hydration at ritmo ng puso. Maiintindihan ninyo kung bakit ang pagbalewala sa payong ito ay maaaring humantong sa pagkahilo, pagkapuwersa sa inyong mga ugat dugo at maging sa mga nakamamatay na pagkahulog. Higit sa lahat, magkakaroon kayo ng kalinawan at kontrol upang maprotektahan ang inyong lakas, kasarinlan at pagiging malapit sa iba sa paraang nirerespeto ang inyong edad sa halip na labanan ito. Sa madaling panahon, ibubunyag ko ang talagang pinakamasamang oras sa maghapon para sa gawaing ito paglampas ng edad 70, ang oras kung kailan tahimik na sumisipa ang panganib ng pagbagsak ng inyong mga ugat at kung kailan kahit isang maling hakbang ay maaaring magdala sa inyo mula sa kasiyahan patungo sa trahedya. Ngunit bago natin detalyihin ang 7 kritikal na oras na ito, kailangan kong magbahagi ng isang bagay na personal dahil nasaksihan ko na ang napakaraming mabubuting lalaki na nagdusa ng hindi kinakailangan. Kung magkamali kayo rito, ang mga kahihinatnan ay maaaring mapangwasak at ang kapalit ay maaaring mas mataas pa kaysa sa inyong inaasahan. Hayaan ninyong maging malinaw ako. Hindi lamang ito isang babala, ito ay isang kritikal na hangganan. Ang patuloy na pagsasalsal sa maling oras, paglampas ng edad 60, ay maaaring mga hulugan na hindi na kayo magkakaroon ng pangalawang pagkakataon upang itama ito. Maaari kayong mawalan ng malay ng mag-isa sa inyong banyo, mabagok ang ulo sa malamig na sahig na baldosa na walang sinumang malapit para tumulong. Maaari kayong magdusa ng isang tahimik na arrhythmia sa puso. Ang uri na maaaring pumatay nang walang babala, iiwan ang inyong pamilya na nagtataka kung ano ang nangyari. O marahil ang pinsala ay dahan-dahang nabubuo, ngunit hindi na maibabalik, pinapahina ang inyong mga ugat dugo nang paunti-unti, ninanakaw ang inyong koordinasyon, iniiwan kayong masyadong nahihilo para umakyat ng hagdan o tumayo mula sa inyong paboritong upuan
nang hindi kinakabahang kumakapit sa gilid. Nakita ko na ang lahat, mga lalaking nawalan ng kakayahang maglakad ng walang tulong dahil sa isang maling sandali. Mga lalaking nadulas na hulog at hindi na nakabangon pa. Mga lalaking akala nila ay ayos lang sila hanggang sa gabing hindi na sila nagising. At narito ang bahaging walang nagsasabi, hindi ito mga hiwalay na insidente. Ito ay mga kalunos-lunos na karaniwang kwento. Ang tanging bihira ay ang katapatan tungkol dito. Karamihan sa mga lalaki ay masyadong nahihiya para aminin kung ano talaga ang nangyari. Ang mga doktor ay madalas hindi nagtatanong. Ang mga pamilya ay nananatiling walang kamalay-malay. At kaya ang siklo ay nagpapatuloy tahimik na sinisira ang lakas kasarinlan at kung minsan ang mismong buhay ng mga lalaking akala nila ay hindi pa rin sila matinag. Ngunit hindi kayo matinag, hindi na. Ang inyong katawan, paglampas ng edad 60, ay hindi na bumabalik sa dati tulad ng dati. Ang isang sandali ng stimulasyon sa maling oras ay maaaring mag-overload sa inyong nervous system, mag-trigger ng pagbagsak ng presyon ng dugo, makagambala sa ritmo ng inyong puso, o magdulot ng kawalan ng malay sa loob ng wala pang 10 segundo. At kung kayo ay nakatayo, kung kayo ay dehydrated, o kung kayo ay nag-iisa, ang isang sandaling iyon ay maaaring nakamamatay. Ito ang posibleng kapalit. Hindi lamang kahihiyan o pagod, kundi ang inyong kalayaan, ang inyong balanse, ang inyong isip, o maging ang inyong buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-usapan ito ngayon, hindi bukas, hindi kapag may nangyaring mali. Ngayon mismo, habang may pagkakataon pa kayong protektahan ang inyong sarili. Dahil ang totoo, mayroong 7 pangunahing mapanganib na sona sa inyong pang-araw-araw na gawain. 7 yugto ng oras kung kailan ang inyong katawan ay nasa pinakamahina, pinakahindi matatag at pinakabulnerable sa stimulasyon. Hindi ninyo sila makikitang darating. Hindi ninyo mararamdaman ang panganib hanggat huli na ang lahat. Ngunit kung alam ninyo ang mga ito, maiiwasan ninyo sila. Mananatili kayong ligtas, malakas, may kontrol. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang 7 oras na ito simula sa isa sa pinakanapapabayaan at posibleng pinakamapanganib sa lahat. Manatili kayo sa akin. Ang matututunan ninyo sa susunod na ilang minuto ay maaaring makapagligtas ng inyong buhay. 1. Pagkagising na pagkagising. Kapag biglang sumisipa ang presyo ng dugo. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nag-iisip ng 2 beses. Gigising kayo marahil ay nakakaramdam ng kaunting pagkaantig o tensyon at iisipin, bakit hindi ko na lang asikasuhin ito ngayon? Natural ang pakiramdam, pribado marahil ay nakakatulong pa nga. Ngunit kailangan ninyong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan sa mga unang minutong iyon pagkatapos ninyong imulat ang inyong mga mata. Dahil ito ang isa sa mga pinakamapanlinlang at mapanganib na oras sa maghapon para sa sinumang lalaking lampas 10 na magsagawa ng sariling kasiyahan. Sa sandaling gumising kayo, ang inyong katawan ay gumagawa ng isang biglaang pagbabago. Mabilis na tumataas ang presyo ng dugo upang ihanda kayo para sa araw.
bumabalis ang tibok ng inyong puso. Ang inyong mga adrenal gland ay naglalabas ng biglaang dami ng cortisol at adrenaline, mga stress hormone na idinisenyo upang gisingin ang inyong sistema. Hindi ito isang banayad na proseso, lalo na para sa isang mas matandang katawan. Para sa isang nasa 20s o 30s, madaling kinakaya ng cardiovascular system ang pagbabagong ito. Ngunit para sa mga lalaking lampas 60, maaari itong maihalintulad sa pagsubok na paandarin ang isang malamig na makina ng kotse na hindi pa napapainit ng maayos sa loob ng ilang buwan. Ngayon, idagdag pa ang sexual na pagkaantig at orgasmo sa ibabaw ng hormonal surge na ito at lumilikha kayo ng isang perpektong unos sa loob ng inyong katawan. Ang pagsasalsal ay mabilis na humihila ng dugo patungo sa ari inililihis ang sirkulasyon palayo sa ibang mahahalagang organo. Ang orgasmo ay nagdudulot ng biglaang pagtaas pagkatapos ay isang matarik na pagbaba ng presyon ng dugo. Bumabalis ang inyong puso, nagbabago ang inyong paghinga, at ang inyong nervous system ay labis na naaantig. Sa mga nakababatang lalaki, ang stress na ito ay karaniwang nakakayanan. Ngunit sa mga mas matatandang adulto, lalo na sa mga may anumang antas ng sakit sa puso, mataas na presyo ng dugo, o kahit banayad na kahinaan sa sirkulasyon, ito ay maaaring humantong sa mga mapanganib na resulta: pagkahimatay, pagkawala ng paningin, pagkahilo, o kahit isang biglaang atake sa puso. Mayroon akong pasyente, si Mang Carding, 74 taong gulang, medyo aktibo, at akala niya ay malusog na nahimatay ilang minuto lamang matapos ang kanyang pang-umagang gawain. Nang suriin namin ang sitwasyon, naging malinaw, nagsalsal siya pagkagising na pagkagising. Tumipa ang kanyang presyon ng dugo at ang pisikal na pagsisikap ay nagtulak sa kanyang puso lampas sa ligtas nitong hangganan. Nabagok niya ang kanyang ulo sa lababo ng banyo. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya, ngunit binago nito ang lahat. Naglalakad na siya ngayon nang may tulong. Wala na ang kanyang kasariinlan, at sinabi niya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Kung may nagbabala lang sa akin na mapanganib pala, hinding-hindi ko iyon gagawin. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo ngayon. Ang tila hindi nakapipinsalang gawa ng pagpaparaos ay maaaring maging isang sandali na magbabago sa takbo ng inyong buhay. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng oras upang dahan-dahang gumising. Nangangailangan ito ng hydration, paggalaw, oxygen, hindi labis na estimulasyon, at tiyak na hindi kapag ang inyong mga ugat-dugo ay sumisikip at ang inyong puso ay nagtatrabaho na ng mas mabigat kaysa sa nararapat. Kaya bago sumuko sa maagang umagang udyok na iyon, tanungin ang inyong sarili, sulit ba ang panandaliang kasiyahan sa posibleng kapalit? Mas matalino na ang inyong katawan ngayon, ngunit mas vulnerable rin. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanganib na iyon, hintayin ninyo hanggang marinig ninyo ang tungkol sa ibang oras ng araw. Isa na halos lahat ng senior ay nararanasan nang hindi namamalayan ang nakatagong panganib. Pag-usapan natin ang mga panganib ng pagkahapo sa hapon. 2. Sa oras ng pagkahapo sa hapon. Kapag pinakamababa ang inyong enerhiya,
Mayroong isang tahimik na panganib na nagkukubli sa kalagitnaan ng inyong araw. Hindi ito nagpapahayag. Sumusulpot ito ng hindi napapansin, nagkukunwaring pagod pangangailangan na magpahinga, humiga o magdiskonekta. Para sa maraming senior, ang oras na ito karaniwan sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng hapon ay kung kailan natural na bumabagal ang katawan. Sa panahon ng paghina na ito, maaaring maramdaman ninyo ang udyok para sa kaunting pagpaparaos, kaunting pagtakas. Maaari ninyong isipin, nasa bahay ako, nag-iisa ako, nararapat sa akin ang sandaling ito. At hindi kayo mali na maghanap ng kapayapaan o kaginhawaan. Ngunit nakita ko na ang yugto ng oras na ito ay nagiging isang pagbabago sa mas maraming buhay kaysa sa mabilang ko. Narito ang katotohanang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Ang inyong katawan sa hapon ay lubhang vulnerable. Ang presyo ng dugo ay may posibilidad na bumabagal ang sirkulasyon at ang inyong nervous system ay nakararanas ng banayad na paghina. Kaya naman, maraming tao ang nakakaramdam ng antok o kawalan ng gana sa mga oras na ito. Mas marahan ang tibok ng puso, nababawasan ang pagiging alerto ng utak at ang inyong mga kalamnan, lalo na sa mas matatandang katawan, ay nagiging mas madaling kapitan ng paninigas, kawalan ng balanse at mas mabagal na oras ng pagtugon. Kapag nagpasok kayo ng sexual na stimulasyon, sa yugtong ito, pinipilit ninyo ang katawan sa isang biglaang pagbabago mula sa mababang enerhiya patungo sa mataas na pangangailangan. Ang biglaang pagyanig na iyon ay maaaring magpahirap sa cardiovascular system. Para sa mga mas matatandang lalaki, hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam ng pagod pagkatapos ng orgasmo. Ito ay tungkol sa kung paano bumababa ng hindi inaasahan ang presyo ng dugo, kung paano nauubos ng pagkaantig ang mga reserbang enerhiya na wala sa inyong katawan, at kung paano kayo iniiwan nitong vulnerable sa disorientasyon, mababaw na paghinga, at maging sa pagkawala ng malay. Naaalala ko ang isang lalaki, si Mang Cesar, nasa mga unang taon ng kanyang 70s, na nagsabing nakatulog siya sa kanyang silyang pahingahan pagkatapos magsalsal sa kalagitnaan ng hapon at nagising makalipas ang ilang oras na hindi maigalaw ang kanyang leeg. Binaliwala niya ito bilang paninigas lamang. Makalipas ang 2 araw, nasa ER na siya at ginagamot para sa isang minor na stroke. Totoo ang panganib. Ang pagsasalsal sa hapon ay maaaring mag-trigger ng tinatawag ng mga doktor na postural hypotension, isang mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo kapag nagbabago ng posisyon tulad ng pagtayo. Para sa mga lalaking nagsasalsal ng nakaupo at pagkatapos ay mabilis na tumatayo, maaaring mga hulugan ito ng pagbagsak sa kinatatayuan, pagtama sa mga muebles o pagkakaroon ng pinsala sa ulo. Kahit walang pagkahulog, maraming senior ang naguulat ng matinding antok, panghihina ng binti, at isang pagkaulap ng isip na nananatili ng ilang oras pagkatapos ng sariling kasiyahan sa hapon. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga sintomas ng isang sistema na nasa ilalim ng labis na stress. Nakarating na kayo sa puntong ito ng buhay sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong katawan. Ngayon, higit kailanman, kritikal na ipagpatuloy ang paggawa nito.
Ang pagkahapo sa hapon ay hindi ang oras para pilitin ang sarili, oras na para magpahinga, uminom ng tubig mag-unat o kahit umidlip sandali. Kung ninanais ang pagiging malapit planuhin ito para sa mga oras kung kailan mas malakas ang inyong katawan, mas alerto at mas handang tumugon ng ligtas. Dahil gaano man kapanganib ang pagkahapo sa hapon, may isa pang sandali, isa na bihirang itinuturing nating mapanganib na nagdadala ng ibang panganib. Ito ay isang oras kung kailan ang inyong katawan ay nasa ilalim na ng panloob na presyon at maaaring sinasabotahin ninyo ang inyong kalusugan ng hindi namamalayan. Tingnan natin ng mabuti kung ano ang nangyayari kapag pinili ninyo ang maling sandali pagkatapos mismo ng isang malaking kainan. 3. Agad-agad pagkatapos kumain ng marami. Kapag ang panunaw ang prioridad, maaaring ikagulat ninyong malaman na ang ilan sa mga pinakamapanganib na sandali para sa mga mas matatandang lalaki ay nangyayari hindi sa panahon ng matinding aktibidad, kundi sa mga ganap na ordinaryong gawain tulad ng pagkain ng masaganang tanghalian o hapunan. Tapos na kayong kumain, itinabi ang inyong plato at marahil ay naramdaman ang pamilyar na alon ng kasiyahan, ang pangangailangang sumandal magpahinga at hayaang humupa ang inyong katawan. Para sa ilang lalaki, lalo na sa mga namumuhay ng mag-isa o may mga flexible na schedule, ang sandaling iyon ay nagiging isang pagkakataon para sa kaunting sariling kasiyahan. Isang gantimpala, marahil isang pahinga, isang paraan upang dahan-dahang harapin ang natitirang bahagi ng araw o gabi. Ngunit lingid sa inyong kaalaman, isang labanan ang nagaganap sa loob ng inyong katawan sa sandaling matapos kayong kumain. Pagkatapos mismo ng isang malaking kainan, halos lahat ng focus ng inyong katawan ay nalilipat sa panunaw. Ang inyong puso ay nagbobomba ng mas maraming dugo patungo sa inyong tiyan at bituka. Lumuluwang ang inyong mga ugat dugo sa ilang bahagi at sumisikip sa iba. Ang inyong enerhiya ay inililihis patungo sa inyong gitnang katawan. Pinapadali nito ang maayos na panunaw, ngunit nangangahulugan din ito na ang natitirang bahagi ng inyong sistema ay gumagana sa kaunting suporta. Kapag nagsalsal kayo sa yugtong ito, hinihila ninyo ang dugo sa ibang direksyon, patungo sa inyong pelvic region sa mga sexual na organo. Lumilikha ito ng panloob na salungatan. Para itong hinihiling sa inyong puso na mapunta sa dalawang lugar ng sabay-sabay. At para sa mga lalaking lampas esente iyan ay isang kahilingan na maaaring hindi kayanin ng inyong cardiovascular system ng ligtas. Nagtrabaho ako kasama ang isang 89 taong gulang na lalaki, si Mang Nestor, na umaming madalas siyang nahihilo pagkatapos magsalsal ilang sandali matapos kumain. Sa una, binalewala niya ito bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit namang mahimatay siya sa kusina pagkatapos ng hapunan, isang gabi, naging malinaw ang kaseryosohan nito. Ang paglihis ng dugo pagkatapos kumain, kasama ang pagsisikap ng orgasmo, ay nagdulot ng mabilis na pagbaba ng kanyang presyon ng dugo, kaya't bumagsak siya bago pa man makatugon. Nabali ang kanyang balakang sa pagkahulog. Gumugol siya ng 8 linggo sa rehabilitasyon at kalaunan ay sinabi sa akin, "Kung alam ko lang na mapanganib pala
hinding-hindi ko isusugal iyon para sa isang napakaliit na bagay. Ang totoo kahit hindi agad ang pinsala ito ay naiipon. Ang paulit-ulit na pagsasalsal pagkatapos mismo kumain ay maaaring magpahirap sa inyong proseso ng panunaw, magdulot ng pagduduwal o pulikat, mag-trigger ng sakit ng ulo dahil sa hindi sapat na oxygen o humantong sa biglaang pagkapagod. At para sa mga namamahala ng diabetes o pagbabago-bago ng blood sugar, ang orgasmo sa panahon ng panunaw na ito ay maaaring magpataas ng insulin resistance o magdulot ng hindi inaasahang pagbagsak ng blood sugar. Hindi ito tungkol sa paghihigpit sa inyong kalayaan. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong gumawa ng mas matalinong mga pagpili na naaayon sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ang inyong katawan ay hindi sira. Iba na lang ito ngayon at kailangan nitong makipagtulungan kayo sa mga pangangailangan nito, hindi kalabanin ang mga ito. Ngunit kung sa tingin ninyo ay maselan ang digestive system, hintayin ninyo hanggang suriin natin ang isang bagay na mas banayad pa at mas mapanganib. Ito ay isang bagay na hindi ninyo nararamdamang darating hanggat huli na ang lahat at malamang na mas madalas kayong naaapektuhan nito kaysa sa inyong inaakala. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag kayo ay dehydrated. 4. Habang kayo ay dehydrated o kulang sa tubig, isang lihim na panganib na mabilis umatake, karamihan sa mga lalaki, ay hindi gaanong iniisip ang tungkol sa hydration. Ayos lang ang pakiramdam ninyo, hindi naman kayo labis na pinagpawisan marahil ay uminom kayo ng 1 o 2 tasa ng kape. Kaya ano ang malaking bagay? Ngunit ang maaaring hindi ninyo namamalayan ay habang tayo ay tumatanda, ang ating kakayahang makaramdam ng uhaw ay madalas na humihina. Sa oras na makaramdam kayo ng uhaw, maaaring ang inyong katawan ay gumagana na ng may kakulangan. Dito lumilitaw ang mga tahimik na panganib. At dito rin maaaring tahimik na maging isang seryosong panganib, ang isang bagay na kasing pribado ng pagsasalsal. Ang inyong dugo ay nangangailangan ng tubig upang dumaloy ng mahusay. Ang inyong mga kalamnan ay nangangailangan ng hydration upang gumana ng walang pulikat. Ang inyong puso ay nangangailangan ng sapat na dami ng likido sa daluyan ng dugo upang makapagbomba ng maayos at maiwasan ang pagkapuwersa. Kahit bahagya lang kayong dehydrated, ang inyong dugo ay nagiging mas malapot, ang inyong mga ugat dugo ay may posibilidad na sumikip at ang inyong cardiovascular system ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para lamang mapanatili ang normal na paggana. Ngayon, idagdag ang sexual na pagkaantig sa larawang iyon, isang gawain na nagpapabilis ng tibok ng inyong puso, humihila ng malaking daloy ng dugo sa inyong pelvic region at nagtatapos sa isang biglaang pagpapakawala ng tensyon. Kalalagay ninyo lang ng napakalaking puwersa sa isang sistema na nasa ilalim na ng presyon dahil sa dehydration. Naaalala ko ang isang Ginoo, si Mang Tonyo, nasa mga huling taon ng kanyang 60s na nagsabing nagsimula siyang makaranas ng pulikat sa binti at palpitasyon sa puso pagkatapos mismo ng orgasmo. Hindi ito makatuwiran para sa kanya hanggang sa sinuri namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Napakakaunting tubig,
sa buong araw, ilang tasa ng kape, isang diuretic. Pagkatapos sa unang bahagi ng hapon, mararamdaman niya ang udyok at gagawin ito. Ang kanyang mga kalamnan ay desperado para sa hydration. Hindi matatag ang kanyang presyon ng dugo. Ang kanyang katawan, sa halip na mag-relax, pagkatapos ng orgasmo, ay magre-rebelde ng matinding pulikat at malakas na tibok ng puso. Akala niya ay pagkabalisa ito, ngunit ito pala ay ang kanyang katawan na nagbibigay ng babala. Ang dehydration ay nakakaapekto ng higit pa sa kaginhawaan lamang. Nakakagambala ito sa sirkulasyon, nagpapababa ng antas ng enerhiya at makabuluhang nagpapataas ng panganib ng urinary tract infections, UTIs. Para sa mga lalaking may mga issue sa prostate, ito ay lalong kritikal. Pagkatapos ng orgasmo, kung ang pantog at urethra ay hindi maayos na nalilinis dahil sa kakulangan ng likido, ang bakterya ay maaaring manatili at dumami. Nagiging mas madalas ang mga impeksyon. Ang pakiramdam ng kaginhawaan ay napapares sa mahapding discomfort o mas madalas na pagnanasang umihi, kung minsan sa loob ng ilang oras. Maaari rin kayong makaranas ng pagkahilo o kahit pagkalito pagkatapos ng orgasmo. Hindi lang iyan nasa inyong isip. Iyan ay ang inyong utak na tumutugon sa nabawasang daloy ng dugong mayaman sa oxygen. Para sa mga senior, kahit ang panandaliang pagkalito ay maaaring humantong sa mga aksidente, pagkadulas o disoryentasyon na mag-iiwan sa inyong pakiramdam na niyanig sa natitirang bahagi ng araw. Nais kong maunawaan ninyo, hindi ito tungkol sa paglilimita sa inyong kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kapangyarihan. At ang hydration ay isa sa pinakanapapabayaang paraan upang gawin iyon. Kung nagpaplano kayong magsagawa ng sariling pagpapalagayang loob, uminom ng tubig bago ito. Bigyan ang inyong katawan ng lakas na kailangan nito upang maproseso ang karanasan ng ligtas. Ngunit habang ang dehydration ay isang nakatagong panganib, may isa pang sandali na mas mapanlinlang pa dahil ito ay parang ligtas. Ito ay parang nakaka-relax. At madalas itong nangyayari sa isang silid ng bahay kung saan ang mga aksidente ay maaaring maging pinakamapangwasak. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag nagsasalsal kayo pagkatapos mismo maligo. 5. Pagkatapos maligo, isang maling akala ng kaginhawaan. Mayroong isang bagay na hindi maikakailang nakakaginhawa sa isang mainit na shower. Pinaparelax nito ang inyong mga kalamnan, pinapakalma ang inyong mga nerbiyos, at nag-aalok ng sandali ng kapayapaan sa isang posibleng abala o malungkot na araw. Para sa maraming mas matatandang lalaki, parang ito ang perpektong oras upang lubos na mag-relax, marahil ay magpakasawa pa sa isang sandali ng pribadong kasiyahan. Naiintindihan ko, parang ligtas tahimik personal. Ngunit ang nararamdaman ninyo sa labas ay hindi tumutugma sa nangyayari sa loob. At ang pagkakaibang iyon ay maaaring magdulot sa inyo ng malaking pinsala. Kita ninyo kapag lumabas kayo mula sa isang mainit na shower, ang inyong katawan ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng init. Ang init na iyon ay nagdudulot ng vasodilation. Lumuluwang ang inyong mga ugat dugo, bahagyang bumababa ang presyon ng dugo at nagbabago ang mga pattern ng sirkulasyon.
Maaaring medyo nahihilo na kayo, lalo na kung maalikabok ang silid o kung matagal na kayong nakatayo. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang panganib. Kung pipiliin ninyo ang sandaling ito upang magsalsal, marahil nakatayo, mainit pa rin, marahil medyo hindi matatag, hinihingi ninyo ang isang malakas na tugon mula sa inyong puso at nervous system. Ang sexual na stimulasyon ay mabilis na naglilihis ng daloy ng dugo patungo sa ibabang bahagi ng katawan na direktang nakikipagkumpetensya sa mga pagbabago sa sirkulasyon na nangyayari na pagkatapos maligo. Para sa mga senior, ang mabilis na pagbabagong ito sa presyon at distribusyon ng dami ng dugo ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na problema. Pagkahilo mabilis o hindi regular na tibok ng puso, pagduduwal, biglaang panghihina sa mga binti at maging pagbagsak. At sa banyo, sa matigas na baldosa, malapit sa matutulis na sulok, madalas sa basang mga ibabaw, isang pagkahulog lang ang kailangan. Nakaupo ako kasama ang mga pamilyang nawasak ng tila isang di sinasadyang aksidente. Isang ama na natagpuang walang malay sa lugar ng shower. Isang lolo na nadulas na bali ang balakang at hindi makatawag ng tulong. Sa napakaraming pagkakataon, ang tunay na trigger, ang kombinasyon ng post-shower vasodilation at ang pagsisikap ng orgasmo, ay nanatiling hindi nasasabi na kabaon sa ilalim ng katahimikan o kahihiyan. Ngunit umiiral ang pattern stimulasyon kasama ang kawalan ng katatagan ay maaaring humantong sa trahedya. Kahit hindi mapaminsala ang resulta, maaari pa rin itong makapinsala. Ang pakiramdam na nahihimatay pagkatapos ng orgasmo, ang pangangailangang kumapit sa lababo para sa balanse, ang hirap sa paghinga, o ang panginginig habang nagpupunas. Hindi iyan normal na pagtanda. Iyan ay ang inyong katawan na nagbababala sa inyo. Hindi ngayon, hindi ganito. At kung babaliwalain ninyo ang tinig na iyon, ang susunod na babala ay maaaring dumating kapag huli na para tumugon. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, ang banyo ay karaniwang hindi isang ligtas na kanlungan para sa ganitong uri ng stimulasyon, lalo na pagkatapos mismo maligo. Hayaan munang lumamig ang inyong katawan. Umupo, uminom ng tubig, hayaang mag-normalize ang tibok ng inyong puso at presyon ng dugo bago magsagawa ng anumang bagay na makabuluhang nagpapataas ng panloob na presyon at naglilihis ng daloy ng dugo. Dahil ang tiyempo ay talagang lahat. At ang susunod na yugto ng oras ay isa na nagkukunwari sa likod ng isang bagay na kinakaharap nating lahat, ngunit iilan lamang ang lubos na nakauunawa. Hindi ito pisikal, ito ay emosyonal. At kapag nasa ilalim kayo ng impluwensya nito, kahit ang pinakamaliit na pagpili ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan na magmumulto sa inyo ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag nagsasalsal kayo habang emosyonal na stress. Sa panahon ng matinding emosyonal na stress, kapag sobra na ang karga ng katawan, may mga pagkakataon sa buhay na ang bigat ng lahat ay parang napakalaki. Kalungkutan, pag-iisa, pagkabigo, pagsisisi. Maaari ninyo itong maramdaman ng pisikal sa inyong dibdib, sa inyong lalamunan, sa mapang-aping katahimikan ng isang silid. At kung minsan sa mga bulnerableng sandaling ito
maaaring lumitaw ang udyok na maghanap ng kaginhawaan o pagpaparaos sa pamamagitan ng sariling kasiyahan. Ito ay isang natural na impulso, isang pagnanais para sa koneksyon kahit sa sarili lamang. Ngunit ito rin ang isa sa mga pinakamapanganib na oras upang kumilos ayon sa udyok na iyon dahil ang inyong katawan ay hindi lamang pagod. Ito ay sobra na ang karga. Kapag nasa ilalim kayo ng malaking emosyonal na stress, ang inyong sympathetic nervous system, ang bahaging responsable para sa fight or flight na tugon, ay lubos na aktibo. Mataas ang antas ng cortisol. Mas mabilis ang tibok ng inyong puso. Sumisikip ang mga ugat dugo. Maaaring mababaw ang inyong paghinga. Para bang ang inyong katawan ay patuloy na nakahanda para sa panganib, kahit na ang banta ay panloob o sitwasyonal. Kapag sinubukan ninyong ipasok ang kasiyahan, isang bagay na sa isip ay nangangailangan ng pagpapahinga malusog na sirkulasyon at balanse ng hormone. Sa stress na estadong ito, mahalagang nilalabanan ninyo ang inyong sariling pisyolohiya. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Elias, isang byudo na sa mga unang taon ng kanyang 70s na nagbahagi ng isang bagay na napaka-personal. Pagkatapos pumanaw ang kanyang asawa, nagsimula siyang umasa sa pagsasalsal hindi pangunahin para sa kasiyahan, kundi bilang isang pagtakas. Umaasang makakatulong ito sa kanyang makatulog, maibsan ang kalungkutan o pamanhidin ang pag-iisa. Ngunit sa bawat pagkakataong ginawa niya ito sa mga panahong ito ng matinding emosyonal na pagkabalisa, mas malala ang kanyang naramdaman. Pagkatapos hindi lamang emosyonal, kundi pisikal. Nakaranas siya ng palpitasyon sa puso, igsi ng paghinga, at isang kakaiba na kakabalisang panghihina na nag-iwan sa kanyang nyanig. Natakot siyang nawawala na siya sa sarili. Sa katotohanan, ang kanyang katawan ay tumutugon lamang ng inaasahan sa pagiging masyadong napipilit habang nasa estado na ng mataas na alerto. Kita ninyo, ang emosyonal na stress ay isa ng malaking pisikal na pasanin. Pinapataas nito ang presyo ng dugo, maaaring magpahina sa immune function at nakakasira sa kalinawan ng isip. Ang pagdaragdag ng mga pisyolohikal na pangangailangan ng sexual na stimulasyon at orgasmo sa stress na sistemang ito ay nanganganib na magpabigat sa timbangan patungo sa mapanganib na teritoryo. Para sa mga mas matatandang lalaki, ang resulta ay maaaring seryoso. Mga parang panic na episode sa panahon o pagkatapos ng orgasmo, malalim na post-orgasm depression o pagkabalisa hirap sa paghinga, o sa mas matitinding kaso, bigla ang kawalan ng katatagan ng puso. Maaaring hindi ninyo maiugnay ang mga sintomas na ito sa mismong gawain, ngunit tinitiyak ko sa inyo madalas na napakatotoo ng ugnayan. Walang anumang mali sa pagnanais na maging mabuti muli ang pakiramdam o maghanap ng kaginhawaan. Ngunit ang tiyempo ay dapat sumuporta sa paggaling, hindi palalain ang sugat. Kapag nakakaramdam kayo ng galit, pagkabalisa, pagkasuklam o malalim na kalungkutan, ang inyong katawan ay wala sa pinakamainam na estado upang maproseso ang kasiyahan ng ligtas. Sa mga sandaling iyon, ang malamang na pinakakailangan ninyo ay pakikiramay, banayad na paggalaw, sapat na hydration, pahinga, isang suportadong tawag sa telepono, panalangin o pagninilay. Anumang makakatulong na pakalmahin ang nervous system, hindi ito lalong pilitin. At kapag nagawa na ninyo iyon, kapag bumagal na ang inyong paghinga at natagpuan ng inyong puso
ang mas pantay na ritmo. Marahil ang sariling pagpapalagayang loob ay maaaring maging isang bagay na nag-aalaga at ligtas sa halip na posibleng makapinsala. Ngunit ngayon ay darating tayo sa isang oras ng araw na marami ang naniniwalang pinakaligtas para sa ganitong uri ng pribadong pagpaparaos. Sa katotohanan, madalas itong isa sa mga hindi nauunawaan at ang mga kahihinatnan ay maaaring tahimik na sumunod sa inyo sa gabi. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag nagsasalsal kayo bago mismo matulog. 7. Bago matulog mismo, kapag kailangan ng katawan ang pamamahinga, hindi pagod. Para sa maraming mas matatandang lalaki, ang gabi ay parang pinakaligtas, pinakapribadong yugto para sa sariling pagpapalagayang loob. Humupa na ang araw, tahimik na ang mundo sa labas, at walang sino mang malamang na makakaistorbo o huhusga. Sa katahimikan ng gabi, maaaring parang isang nakakaginhawang ritual pa nga ito. Isang huling sandali upang mag-relax, magpakawala ng tensyon o marahil ay mas madaling makatulog. Naiintindihan ko ang apela. Ito ay isang malalim na likas na ugali ng tao. Ngunit ang totoo para sa mga lalaking lampas, 60, ang tila hindi nakapipinsalang gawi sa oras ng pagtulog ay maaaring tahimik na magnakaw sa inyo ng mismong pahinga at paggaling na desperadong kailangan ng inyong tumatandang katawan. Habang lumulubog ang araw at sumusulong ang gabi, natural na nagsisimulang magbago ng takbo ang inyong katawan, pumapasok sa isang yugto na pangunahing nakatuon sa pagkumpuni at paggaling. Bumabagal ang tibok ng inyong puso, karaniwang nagsisimulang bumaba ang inyong presyon ng dugo at bahagyang bumababa ang temperatura ng inyong katawan. Ang mga hormone na tatamawamom na nagtataguyod ng pagpapahinga at pagtulog tulad ng melatonin at serotonin ay nagsisimulang tumaas, habang ang mga stress hormone tulad ng cortisol ay nawawala sa likuran. Ang inyong nervous system ay naghahanda upang magpagaling at magpabata. Ngunit kapag ginambalan ninyo ang maselan at natural na proseso ng pagpapahinga na iyon ng sexual na pagkaantig at orgasmo, lumilikha kayo ng isang alon ng estimulasyon na maaaring hindi kayang harapin ng epektibo ng katawan sa oras na iyon. Pagkatapos ng orgasmo, maaaring muling sumipa ang tibok ng puso. Pansamantalang sumisikip ang mga ugat dugo. Para sa ilang lalaki, lalo na sa mga may pamamaga ng prostate BPH o banayad na mga issue sa pag-ihi, ang huling gabing orgasmo na iyon ay maaaring mag-trigger ng madalas na pagpunta sa banyo sa buong gabi na nakakagambala sa mga pattern ng pagtulog. Maaaring mas mabilis kayong makatulog sa simula dahil sa pagpapakawala pagkatapos ng orgasmo, ngunit ang kasunod na pagtulog ay madalas na mas magaan, mas pira-piraso. Maaaring mapansin ninyong nagigising kayo ng ilang beses, pakiramdam ay hindi nakapagpahinga, nalilito o kahit iritable sa susunod na araw nang hindi ito kinakailangang iugnay sa aktibidad bago matulog. Isang pasyente, si Mang Ben, isang 71 taong gulang na lalaki na nakatrabaho ko, ay nagsabi sa akin na ang kanyang mga gabi ay nagiging mas hindi mapakali. Nagigising siya ng maraming beses upang umihi at ang kanyang mga panaginip ay naging hindi pangkaraniwang matingkad at nakakabagabag. Akala niya ay dahil lang ito sa pagtanda. Ngunit nang suriin namin ang kanyang gawain,
natuklasan naming regular siyang nagsasalsal bago mismo matulog. Nang ayusin niya ang tiempo, pinapayagan ang hindi bababa sa 1 o 2 oras ng pagpapahinga pagkatapos ng orgasmo at bago matulog, nagsimulang bumuti nang malaki ang kanyang pagtulog. Sinabi niya sa akin na parang sa wakas ay nakakakuha na muli ang kanyang katawan ng isang buong gabing pampanumbalik na pahinga. Ang huling gabing gawi na ito ay nakakaapekto rin sa kakayahan ng katawan na ganap na mag-detoxify at mag-regenerate habang natutulog. Ang pagtulog ay mahalaga para sa mga proseso tulad ng pag-flush ng mga duming produkto mula sa utak, pagkumpuni ng tissue ng kalamnan, at pag-reset ng immune system. Kung ang inyong sistema ay nasa estado pa rin ng mataas na estimulasyon mula sa huling gabing sexual na aktibidad, ang mga mahahalagang proseso ng pagpapagaling na ito ay maaaring maantala o mabawasan. Ang nagsisimula bilang isang maliit na abala, isang hindi magandang gabi ng pagtulog, ay madaling lumaki, menjadi mga araw ng pagkapagod, hindi magandang balanse, malabong pag-iisip, at nabawasang motibasyon. Hindi lamang kayo nawawalan ng tulog, posibleng nawawalan din kayo ng lakas kalinawan at kapayapaan ng isip. Ang layunin ay hindi upang alisin ang kasiyahan. Ito ay upang protektahan ang lugar nito sa loob ng isang katawan na nararapat sa wastong pangangalaga at tiempo. Kaya sa halip na ang orgasmo ang pinakahuling bagay na ginagawa ninyo bago ipikit ang inyong mga mata, isaalang-alang na gawin itong bahagi ng inyong maagang gabi na gawain. Payagan ang sapat na oras pagkatapos upang humupa ang inyong sistema, muling magbalanse at ganap na lumipat sa isang estado na handa para sa pahinga. Hayaang maanod ang inyong katawan sa pagtulog na may malinaw na senyales na oras na para magpanumbalik hindi tumugon. Ngunit ngayong nakita na ninyo ang lahat ng 7 mapanganib na sandaling ito, maaaring nagtataka kayo. Mayroon bang ligtas na oras? Ang sagot ay oo. Sa katunayan, mayroong isang bahagi ng araw kung kailan ang inyong katawan ay natural na mas nakahanay para sa katatagan, lakas at paggaling. Iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. Kaya kailan ang pinakaligtas na oras? Pagkatapos talakayin ang mga babala, ang mga panganib, at ang mga nakatagong panganib na nauugnay sa mga partikular na oras ng araw, natural lamang na magtanong. Mayroon bang talagang ligtas na oras para sa mga mas matatandang lalaki na magsagawa ng sariling kasiyahan? Ang sagot sa kabutihang palad ay oo. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pagpili ng isang sandali, kung kailan kayo nagkataong nag-iisa o kung kailan tahimik ang bahay. Ito ay tungkol sa estratehikong pagpili ng oras kung kailan ang inyong katawan ay pisyolohikal na pinakamatatag, may sapat na enerhiya at hindi gaanong vulnerable sa biglaang pagbabago sa presyon ng dugo, tibok ng puso, at aktibidad ng nervous system na kasama ng pagkaantig at orgasmo. Batay sa karaniwang natural na takbo ng katawan, circadian rhythms, at mga pisyolohikal na pattern sa mga mas matatandang adulto, ang pinakamainam na yugto para sa karamihan ng mga lalaking lampas 60 ay huling bahagi ng umaga, karaniwan sa pagitan ng mga alas 9 ng umaga at alas 11
ng umaga. Bakit sa oras na iyon? Sa oras na ito, nagkaroon na ng pagkakataon ang inyong katawan na ganap na magising mula sa pagtulog. Ang matinding pagtaas ng presyon ng dugo sa maagang umaga ay karaniwang humupa na. Malamang na nakainom na kayo ng tubig, marahil ay nakakain na ng magaang almusal at marahil ay nakagalaw-galaw na nagtataguyod ng malusog na sirkulasyon. Ang inyong cardiovascular system ay karaniwang mas matatag at kalmado sa isang matatag na ritmo kumpara sa pagkagising mismo o sa panahon ng matinding pagod. Ang inyong utak ay karaniwang mas malinaw at ang mga antas ng stress hormone ay madalas na mas mababa kaysa sa mga panahon ng mataas na stress o sa paunang yugto ng paggising. Sa esensya ito, ang madalas na oras kung kailan pinakahanda ang inyong katawan na harapin ang pansamantalang pisyolohikal na pangangailangan ng sexual na stimulasyon nang walang labis na puwersa o panganib ng masamang epekto tulad ng pagkahimatay, matinding pagkahilo o mapanganib na pagbabago sa puso. Sa aking mga taon ng pagtatrabaho sa mga mas matatandang lalaki, napansin ko ang isang pare-parehong pattern. Yaong mga sadyang piniling magsagawa ng anumang uri ng pagpapalagayang loob, may kapareha o mag-isa sa mga huling oras ng umaga, ay karaniwang nag-uulat ng mas kaunting negatibong epekto, mas mahusay na antas ng enerhiya pagkatapos at mas kaunting mga pagkakataon ng pagkahilo, matinding pagod o kasunod na emosyonal na pagbagsak kumpara sa mga nagsagawa nito sa mga mas mapanganib na oras na ating tinalakay. Mas naramdaman nilang kontrolado nila ang sitwasyon, mas nakaayon sa mga senyales ng kanilang katawan at mas kumpiyansa sa pamamahala ng kanilang kalusugan. Hindi iyon pagkakataon lamang. Iyon ay pisyolohiya na gumagana pabor sa inyo. May isa pang benepisyo sa pagsasaalang-alang sa tiyempong ito. Nakakatulong itong baguhin ang pananaw sa mismong gawain. Kapag ang sariling kasiyahan ay tinutugunan hindi bilang isang lihim na pagtakas, isang paraan upang labanan ang pagkabagot o stress sa mga bulnerableng oras o isang huling minutong pampatulog, kundi bilang isang may malay piniling bahagi ng inyong pangkalahatang wellness routine sa isang oras ng katatagan, binabago nito ang buong karanasan. Hindi kayo sumusulpot ng isang sandali upang pamanhidin o ilihis ang inyong sarili. Aktibo kayong pumipili ng oras upang kumonekta sa inyong katawan kapag ito ay pinakamalakas, pinakamalinaw, at hindi gaanong malamang na mapahamak. Maaari itong maging isang sandali na nagpapatibay ng lakas, hindi nagbibigay diin sa kahinaan. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Fred, isang 87 taong gulang na retiradong inhinyero, ay nagsabi sa akin na sinimulan niyang sadyang maglaan ng ilang oras sa kalagitnaan ng umaga, ilang beses sa isang linggo, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi bilang isang paraan ng pag-check-in sa sarili. Sinabi niya na nakatulong ito sa kanya na maging mas may kamalayan sa kanyang mga antas ng enerhiya, estado ng hydration at emosyonal na kalagayan sa buong araw. Nagsimula niyang tingnan ang pribadong aspetong ito ng kanyang buhay hindi bilang isang bagay na hiwalay sa kanyang kalusugan, kundi bilang isang bagay na nakapaloob dito. Ang pagbabagong iyon sa pananaw ay napakalakas
para sa Kanya. Kaya kung nagtataka kayo kung kailan pinakaligtas, kung kailan pisyolohikal na pinakamahusay na magsagawa ng natural na gawaing ito, ang pangkalahatang sagot ay direkta hintayin hanggang ang inyong katawan ay ganap ng dumating sa araw. Ibigay dito ang respeto na nararapat dito. Tiyaking hydrated kayo, huminga, gumalaw-galaw ng kaunti. Pagkatapos kung naroroon ang pagnanasa at medyo kalmado ang inyong isip, alamin na pumipili kayo ng oras kung kailan pinakahanda ang inyong katawan na tumugon ng walang hindi kinakailangang panganib. Dahil paglampas ng 6 madalas hindi lamang kung ano ang ginagawa ninyo, kundi kung kailan at paano ninyo ito ginagawa ang pinakamahalaga para sa inyong kalusugan at kaligtasan. At ngayong alam na ninyo ang posibleng mas ligtas na oras, pagsama-samahin natin ang lahat at pag-usapan kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong buhay, pasulong. Isang huling salita mula kay Dr. Jose de la Cruz. Kayo ay nagkamit ng mga kaalaman na karamihan sa mga lalaking kaedad ninyo ay hindi kailanman nasabihan, hindi ng kanilang mga doktor, hindi ng kanilang mga kaibigan, ni hindi man lang ng mga babala sa kalusugan na akala nila ay sakop na ang lahat. Ngunit ngayon, alam na ninyo ang katotohanan. Paglampas ng napakahalaga ng inyong tiyempo. Ang dating parang hindi nakakapinsala o karaniwan ay maaaring tahimik na maging banta sa inyong lakas, inyong balanse, inyong kasarinlan at maging sa inyong buhay. Ang kaalamang ito ay hindi nilalayong magdulot ng kahihiyan o takot. Ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng kamalayan. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa katawan na nagdala sa inyo hanggang dito at pagsasagawa ng mga maagap na hakbang upang protektahan ang mahalagang buhay na mayroon pa kayo sa hinaharap. Talagang nararapat ninyong maranasan ang kasiyahan, kapayapaan at koneksyon, ngunit dapat itong gawin sa paraang sumusuporta sa inyong kalusugan, hindi ito isinasapanganib. Simulang tratuhin ang mga pribadong sandaling ito ng may parehong pag-iisip at pangangalaga na ibinibigay ninyo sa inyong mga gamot, inyong mga pagkain o inyong ehersisyo. Piliin ang oras ng matalino, binibigyang pansin ang mga prinsipyong ating tinalakay. Pinakamahalaga, pakinggan kung ano ang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan sa pamamagitan ng mga sensasyon tulad ng pagkahilo, labis na pagkapagod, palpitasyon o discomfort. Narito ang isang aral sa buhay na ibinabahagi ko sa lahat ng aking pasyente. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuway sa inyong katawan, kundi tungkol sa pag-unawa at pagrespeto sa mga nagbabagong pangangailangan nito. Hindi pa kayo masyadong matanda para manatiling malakas. Hindi pa huli ang lahat para protektahan ang pinakamahalaga. At ngayon, hindi na kayo walang kamalay-malay. Nasa inyo ang kapangyarihan na gawing isang may malay na kilos ang isang pribadong gawi na sumusuporta sa inyong kalusugan at mahabang buhay. Gamitin ng mahusay ang kaalamang ito, karapat-dapat kayo diyan. Ang mga aral na ito ay naglalayong bigyan kayo ng kapangyarihan na mamuhay ng lubos, ligtas at totoo. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang magnilay ano ang isang aral
mula sa talakayang ito na tumatak sa inyo o na plano ninyong isama sa inyong buhay, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring makatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Matuto tayo sa isa't isa. Salamat sa inyong pakikinig at naway mamuhay tayo ng lubos ligtas at ayon sa ating sariling mga tuntunin.